Tagalog. Kasi doon sa amin, minsan, Tagalog din ng konti, pero madalas po, Bisaya. Kaya yan isa sa kinakabako pagpaputuro sa mga Tagalog, yung audience, kasi may kahinaan din po ako sa Tagalog. Sabi nga nila, di ba 4 years ka doon sa Isabela, bakit di ka na sa Tagalog? Ilocano kasi yung mga mga tao dito. Kaya may kunti din naman. Kaya ayun, intindihin niyo na lang po ako sa aking mga Tagalog. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa muli po kami nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon ito na kami po ngayon ay nakapagsamba sa iyo. Hindi niyo po hinahanap ang aming pagsamba. Hinahanap niyo yung tunay na mananamba ayon sa John 4. Ito po yung hinahanap niyo, Panginoon, yung tunay na pagsamba namin sa iyo, Panginoon. And now, Lord, dahil sa tunay ang aming pagsamba, ikaw po ay malulugod sa amin, Panginoon. At gabayanin po ang iyong lingkod na iyong gagamitin. Kaya gusto kong dalangin sa pangalan ni Jesus ang Tagapagligtas. Amen. Okay, kung mayroon po tayong mga Bible sa Philippians chapter 4, verse 5. Sabi po dito, ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tema ko po ay nagsasabi po, the Lord is coming. Sa Bisaya pa, ang Ginoo doon na lang mabalik. Sa Tagalog, maparating na ang ating Panginoong Jesus o ang ating Diyos mo. Sabi po dito, ipadaman niyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Niwala po ba tayo? Yes, dahil sinabi po yan ng salita ng Diyos na malapit na lang po ang kanyang pagdating. Panahon pa man po nila Apostol Pablo, sinabi na po niya na malapit na lang po. Kung sa panahon ni Apostol, sinabi na malapit na, mas lalo na sa ating panahon ngayon. Namatay na lang si Apostol Pablo, hindi pa dumating ang Panginoon sa kanyang panahonan, pero sinabi niya na malapit na. Kaya gaano pa kaya sa ating panahon po ngayon? Kaya niwala po tayo na mayroong tinatawag na first coming of Jesus Christ. Yung naparito po siya sa mundong ito. Ayan po sa Hebrew chapter 9 verse 27. Basahin ko lang po, sabi dito 9:27. Sabi po dito, ewan namin sa verse 28. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang bawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Ito po yung makita natin sa kanyang misyon, yung pagpunta niya dito sa sanlibutan. First coming. May kaunayan po yun sa ating mga kasalanan. Sabi dito, gayon din naman si Kristo minsan lamang inihandog upang bawiin ang kasalanan ng mga tao. Kaya yun po yung sa first coming. Siya ay pumunta dito, namatay dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Pero nag-promise po siya na babalik siya ulit. Babalik po siya. Kaya nga sa Acts chapter 1, sabi doon, nung si Jesus umaakyat na sa langit at nakatitig sa langit yung mga alagad niya, sabi ng napakita yung dalawang anghel, o bakit kayo nakatingin sa langit? Itong Jesus, kung paano ninyong nakita siya ngayon, ganon din sa kanyang pagbalik. Babalik din po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang problema lang, may mga nag-predict po na 2000 babalik na daw ang Panginoon, 2000, marami po. Iniisa-isa ngayon ni kapatid na Eli. Sa ibang grupo, nakita ko, sabi niya, ito yung mga tao nagsabi na malapit na lang ito daw pizza na darating ang Panginoon. Pero wala po nakakaalam sa pagbalik. Kaya huwag po tayong maniwala. Matthew 24 verse 23, pag may sabi nandyan si Kristo, huwag kayong maniwala. Bakit? Ang pagdating ng Panginoon ay linutulad po sa magnanakaw. At alam po ba natin kung kailan papasok yung magnanakaw? Hindi po. Kaya ginamit po ng isang gaya po ng magnanakaw ang pagdating ng ating Panginoon. So Kristo, kahit anghel sa langit, di po nila alam. Ayon sa Matthew chapter 24, di po nila alam. Kung isipin natin, kasama na kayo ang anghel doon, di pa pinaalam ng sa ating Panginoon, ang layo natin sa Diyos. Kaya huwag po tayo maniwala po kung mayroong magbigay ng pizza, taon, buwan, ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. But sure,
totoo po, sure na babalik si Jesus Christ. Hindi lang po natin alam. Kaya mga kapatid, mayroon lang pong mga bagay na dapat natin gawin habang hinintay natin ang pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Of course, we have to do something. Mayroon po tayong gagawin habang hinintay ang kanyang pagbalik po. Hindi ko na patagalin kasi baka ano na sa oras, baka paningin nyo na sa akin, kaldero, plato, kutsara, tinidor, di ba po? Hindi natin patagalin. Mayroon ba akong tatlong bagay po na dapat panatilihin po. Marami po, pero kukulangin tayo ng oras. Tatlo lang po. Mga bagay na dapat panatilihin natin habang hinintay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Number 1 po, yung tinatawag panalangin. Sino po dito ang marunong ng manalangin? Lahat po ba tayo? I hope na lahat po tayo marunong manalangin. Of course, doon nga sa amin, mayroong mga ewan ko lang dito, may mga youth na matagal na sila sa paglilingkod pero hindi pa rin sila marunong manalangin. Kaya sinasabihan ko sila, dapat marunong matuto tayong manalangin. Simple man lang. Simple, hindi Ave Maria, ikampo po kami, hindi po gano'n. Diba? Manalangin tayo kay Maria. Dere po sa Panginoon po. Kaya ang panalangin po, from Old to New Testament, ay tinuro po ang manalangin. Mga example sa Bible po, mga hero sa pananampalataya katulad ni Daniel. 16 of Daniel, he prayed 3 times a day. Sino ba? 55-17 of Psalm, si David, 3 times a day. Si Jesus Christ naman, day and night. Si Apostol Pablo, 3:10 of 1 Thessalonians or 2 Thessalonians, sabi niya, araw at gabi ako yung nanalangin sa inyo. Maraming pong example sa Bible na kung makita po natin na yung isa sa mga nakikita ko sa kanilang paging successful sa paglilingkod sa Panginoon sa ministry is prayer. Sabi nga, a prayerful Christian is powerful. Niwala po ba tayo na may kapangyarihan? There is power, there is miracle in prayer. Mayroon po. Kaya importante, ito yung inaalis ni Satanas. Ayaw ni Satanas na ang Kristiyano ay manalangin. Tanda natin, ang trabaho ni Satanas always opposing God's will. Pag sinabi ng Panginoon, you have to read the Bible. Ang sasabihin ni Satanas, huwag kang manalangin. Kung sinabi ng Panginoon, huwag kang magbasa ng Bible. Pag sinabi ng Panginoon, Adan at Eva, huwag kang kumain. Anong sabihin ng Diablo? Kain ka. Laging sinasalungat po ng kaaway ang plano ng Diyos. Kaya tungkol sa panalangin, inutos po ng Panginoon many times, hindi ko na po binilang, pero marami po. Mayroong sinasabi ng pray without ceasing. Sa Bisaya pa, pag-ampo sa walay paghunong, huwag huminto sa panalangin. Napaka-importante po ang panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. At isa po ito sa gusto kong gawin. Siguro, I don't know, kung 3 years, kung mag 1 year po, ito po yung hindi naman sa gusto ko lang po i-share din po. Ginagaya ko rin po ang mga Christian sa Bible, yung panalangin po, yung 3 times a day, okay, day and night. Dito lang narating ang medyo na ano ko ba, pero naging habit ko na po doon sa amin na pagtanghali, ang init po manalangin. Pero tinitiis ko po, kaya yung ano kasi namin, church doon, open, ano ba, open lahat, naka-open dito sa gilid. Kaya yung amin, pero ang init kasi hero, wala pang kisame po. At doon po ako nanalangin, tanghali sa church. Minsan pag ulan, hindi doon kasi maraming tulo. Ano yung tulo? Tulo. Kasi butas yung mga bubong. Kaya ginawa ko, doon na lang ako sa bahay. What is my point? Yung panalangin. Napaka-importante at bigyan kalagahan sa mga Kristiyano. To what? To pray. To pray what? Pray without ceasing. Huwag kang ito sa panalangin. Yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya sila Apostol Pablo, bago nga sila sa Acts 13, bago sila nag-minister, they start in prayer. Kaya napaka-importante po to begin in prayer. Naalala ko pa yung pinsan ko din, kasi 4 kami doon dito sa Bible School. Tag-iisang niyong, sabi niya, manalangin mo na ako.
Pagbaba niya naman, thank you Lord. Another niyog, nalangin naman. Kung mayroong 30 na niyog, 30 beses yung manalangin. Yung pinsan din namin isa. Grabe si pinsan, halos lang na. At pag ano, sabi niya, hindi natin kasi alam kas. Paano na lang kung nahulog ako? Kas, di ba save ka na? Ay, huwag naman ganun. Kas. Naligtas na, usugin lang natin. Kung mamatay na mamatay. Kaya yung panalangin po, napaka-importante po na gawin po ng isang mananampalataya. Keep on praying. Isa yan sa dapat natin gawin habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Keep on praying. Even Jesus Christ, sinabi niya sa kanyang mga alagad, pray that He enter not into temptation. Kayo po ay manalangin upang kayo huwag madaig sa tukso. Ibig sabihin, malaki ang naitutulong ay ambag ng panalangin lalo na laban sa tukso. Niwala po ba na may tukso na pangit? Sabi nga na, pag pangit daw ng babae, pagsubok daw yan. Pag maganda, yan yung tukso. Sabi ni Jesus Christ, pray that ye enter not into temptation. Ibig sabihin, here is power in prayer to prevent. Para maglangan yung, ay hindi naman talaga, habang nandito tayo sa mundo ito, mayroon naman talagang temptation. Pero paano natin mapagtagumpayan? Sabi niya, pray. Pray. Mayroon isang kwento, aywan po kung totoo to, mayroon pong isang lugar na kung saan mayroon daw competition kung sino yung matibay sa mga pastor. Tapos, ano ba talaga ang nandyan sa lugar na yan? Bakit? Every time na may makapunta dyan, parang yung nakaganyan ba, sa Bisaya, paminghoy. Parang, parang nanlupay-pay pag makapunta sa lugar na yan. Tapos may isang, sabi ng isang pastor, kung kaya ko, matatag ako sa Panginoon. Tapos bukan mo lang pastor, dyan natin masabi. Huwag lang sa salita, huwag mo may bigil, patunayan sa ating gawa. Nung pumunta na si pastor doon, pagbalik, parang, pastor, ano nangyari? Hindi ko talaga kaya ang tentasyon. Bumigay si pastor hanggang sa marami ng bumigay po doon. Sabi na, grabe yung temptation sa lugar na yan. Kaya sabi, balikan po natin sa Mateo, pray that ye enter not into temptation. Tanda natin, habang nandito sa mundo ito, marami pong temptation kahit saan tayo. Pero paano ba natin malabanan? Kaya sabi doon, prayer. Kaya napaka-importante po mga kapatid, yung prayer po. Hindi na po natin patagalin. Pangalawa po, una, dapat gawin natin, manalangin. Pangalawa, keep on serving. Yung patuloy po tayong maglilingkod sa Panginoon. Once you are started in serving the Lord, you have to finish. Kailangan pong tapusin natin ang sinimulan natin paglilingkod because God says, your labor is not in vain. Hindi po masasayang ang ating pagpagal sa Panginoon. At ano, is it easy? Madali ba maglingkod sa Panginoon? Sabi ng iba, ay hindi madali pastor. Yes, totoo po yan. Bakit? Ibig sabihin ba, pag nalilingkod ka sa Panginoon, puro lang kasiyahan? No. May mga pagsubok sa ating buhay. Na minsan, ang mga pagsubok na yun, minsan sa ibang Christian, ito ay nakapapaghina. We experience also na nanghihina tayo sa mga pagsubok. Kaya sabi nga doon sa aming pastor, magsimba talaga ako. Kahit sinong pupigil sa akin, magsisimba talaga. Maglilingkod ako sa Panginoon. Sinabihan siya ng isang tao, kung magsisimba ka dyan sa Greece, mula ngayon, maghanap ka ng ibang, yung bahay mo, ibutin mo yan dito at i-ano mo doon sa iba. Kasi hindi to lupa. Lupa ko to. Kung dyan ka magsisimba, alisin mo na yung bahay mo dito. English, Tagalog yung ilipat mo. Ilipat mo na, ilipat mo na doon sa iba kung patuloy ka pa magsisimba. Kaya mga ilang ano, hindi na po siya nagsimba. Binisita ko, kapatid, bakit di ka na nagsimba? Sabi niya, pastor, pag magsisimba kasi ako, wala na akong matirang pastor, alisin ako. Pag ganun ba? Kaya di lang muna ako magsisimba, pastor. Pero sabi niya, wala talaga makapagpigil sa kanya. Pero yung amo niya, kanyang lupa, nagsabihan siya, sige, kung magsimba ka ba, alis ka na dyan.
Kaya nawala po siya sa paglilingkod. Tanda natin, sa paglilingkod sa Panginoon, it involves sufferings. Philippians 1:29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman. Ibig sabihin, mayroong suffering sa paglilingkod sa Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ano pang sabi ni Apostol? Gayon din naman, ang lahat ng nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Pasalamat tayo dito sa Pilipinas, hindi katulad sa Nigeria, sa ibang country, na pinipersecute po yung Kristiyano. Sa atin, mayroon ding persecution, pero more on salita. Di ba po? Yan na yung pinakabato sa atin. Sila Apos Pablo, ano yung na-experience sila? Sabi niya, 39 times na hinampas po si Apos Pablo. O bakit? Nakagawa ba siya ng kasalanan? Dahil yun sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. It's a great honor kung ikaw po ay naghirap dahil sa paglilingkod sa Panginoon kaysa naghirap sa paggawa ng mga kasalanan. It's a great honor. Mapalad kayo pag kayo'y naghihirap o nagtitiis dahil sa aking pangalan. Kaya sila Apos Pablo, they take it as a great honor na naghihirap po sila. Sila Pedro, naghihirap, inuusig sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sinabi na ng Panginoon kay Apos Pablo nung bago pa siya na-convert, na ipapakita ko sa iyo kung gaano ang dapat, mga bagay na dapat mo tiisin dahil sa aking pangalan. Marami pong kahirapan. Mabuti lang sa atin dito sa Pilipinas, hindi masyado. Pero mayroon pa rin persecution. Pero mostly, naman siguro sa salita. Pagsalita ng ganito. Pero sa kanila, hindi lang salita. Kahit sa ibang bansa, di ba? Pinapatay, pinapalo, pinapatok. Kawawa po yung mga Kristiyano, kaya di ba po, nanawagan na po yung mga Kristiyano sa Nigeria kay President Trump na ano na po sila, parang 50,000 na yata ang patay. Halos ilang buwan, no? May report naman, pinapatay. Habang nag-worship, pinapatay. Yung iba, ang dami pong patay. Pero yung mga Christian po, patuloy pa rin po na naglilingkod. They keep on serving. Kahit naman po nasa kahirapan, patuloy po sila naglilingkod sa Panginoon until they die. Hanggang sa mamatay sila, they serve the Lord faithfully. Katulad kay Satak Misa Kabinigo, kahit kamatayan man, hindi nila inatrasan. Ang pinaka-importante, manatili silang tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, keep on serving the Lord. Yung iba, sabi na, hindi na kami maglilingkod sa Panginoon kasi may leon. Diba po? Siguro mayroon din. Minsan din totoo. Yung iba naman, mayroon tigre. Sabi nga ng pastor, di na, bakasyon muna kami, di muna kami magsisimba. Wala namang church na perfecto, kahit saan ka. Kung hinahanap, yung isa na, sabi niya, gusto ko dito magsimba. Ngayon, natisod siya, sabi niya, balik, sa ibang church naman ako. Ang iniisip niya kasi, mayroong perfecto na church. Tao lang din po tayo, nagkakamali, may pagkukulang. Kaya anong ginawa ng isang tao na yan, hindi na nagsisimba. Sabi niya, marami na napasukan akong church. Mayroon talaga siyang maitukulang. Kasi wala namang perfecto na church. Kaya tao, tayo din po, hindi perfecto. Yun lang yung tinitingnan niya. Kaya hindi na siya nagsimba. Mga kapatid, keep on serving the Lord. Marami pong pagsubok. Hindi lang katulad sa panahon ng Apos Pablo, na yung iba, nilalagari mula dito. Grabe yung na-experience sa mga Christian sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iba, pinapakain. Sa Tagalog, pinapasungay. Sa mga, basta, mga hayop. Kawawa ang kalagayan ng mga Kristiyano. But they remain faithful in serving the Lord. Nanatili po silang tapat sa pananampalataya. Kahit yung iba, alam nila na patay na yung ibang Kristiyano, but they never stop serving the Lord. Patuloy po silang naglilingkod. Kahit yung iba lang kasamahan, patay na. Di ba nakakatakot yun? Hindi masabi natin bakit tayo yung isusunod. Hindi na tayo naglilingkod. Pero balikan natin yung kasalanan sa Bible. Kahit alam nila na marami nang pinatay, but they keep on serving the Lord. Patuloy po silang naglilingkod sa Panginoon. Sa ating mga kapatid, ang pinaka siguro ngayon, persecution or mga maaring sa mga sabi-sabi lang. Ayaw ko na magsimba kasi nakarinig ako ng ganito. Pangit ba ako? Pangit daw ako. Tumingin ako sa salamin, ang ganda ko naman. Diba? O bakit di ka na nagsisimba? Pastor, sinasabihan ako, Pastor, nakain lang daw yung pagpunta ko sa simbahan. Kasi may mga churches na pagkatang after worship, may kainan. Kaya ayaw ko na magsimba, Pastor. Dati na ako dyan sa Chris, sinabihan ako na kain lang doon.
Pero totoo din yung kapatid, nakain siya, oo. Kasi may pagkainan, may kainan naman, siyempre kakain tayo. Kaya marami pong mga dahilan bakit ang iba hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod. Mga kapatid, keep habang hinintay natin ang pagbalik ng Panginoon, mayroon po tayong gagawin. Manalangin at patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Last po, keep on evangelizing. Yung patuloy po tayo na mangaral sa salita ng Diyos po. Sabi sa Romans 1:16, sabi ni Apostle, it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jews first and also to the Greeks. Si Apostle Pablo po, yung pinaka-mission niya po dito sa mundo ito ay to evangelize. Mangaral po. Sabi niya, I am not ashamed. Hindi ko po ikinaya ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat ito'y sa ikaliligtas ng bawat isa na sumasampalataya. Kaya hindi niya ikinahiya. Yun po yung nasa isip niyo sa flow. Hindi ko ito ikiya sapagkat ito'y kaligtasan ninyo. Kahit man po ako ay pagsabihan, kahit man po ako ay parusahan dahil sa pangangaral, hindi ko ikinahiya. Yung iba nga, kasi ngayon, ang topic namin doon sa mayan po, how to evangelize. Kasi sabi ko, ginawa kong example si Jesus. Paano kung mamatay si Jesus, wala yung 12, hindi niya tirnin yung 12. Sino ang mangangaral? Paano si Apostle Pablo kung namatay siya, kung wala siyang tirnin? Paano pag-aasa lang tayo sa lahat ng panahon kay Pastor? Paano pag mamatay si Pastor? Sino pa ang mangangaral? Kaya I have to teach how to evangelize. Kung paano mangaral. Wala namang sinabi sa Bible, Pastor lang ang mangaral. Sabi ni Apostle, be followers of me. At isa sa ating tularan yung pangangaral niya. Hindi lang sa teaching, kundi sa pangaral at marami pang iba. Kaya we need to evangelize sapagkat ang mga tao po ay patutungo sa impyerno. Di ba po? Saan po yung lugar na 20 years po para lang patunayan na may impyerno siguro o ayaw po, yung pa talagang nag-dig po sila sa ilalim ng lupa within 20 years yata yun sa mga scientists. At mayroon po silang mga tools o ginamit at doon po narinig nila sa ilalim ng lupa. May record sila within 17 seconds. Iyakan ng mga tao sa ilalim ng lupa. Kaya saan conclude na ang impyerno nasa ilalim sa lupa? Hindi yan problema kung saan man yung impyerno. Ang ano natin ngayon, paano maiwasan? Paano matakasan yung impyerno? Kaya sabi doon, kaya nga, we need to evangelize because the people, they are going to the lake of fire. Sila pa ay pupunta sa impyerno, kaya binigay po tayo ng pagdito, maging Kristiyano, liwanan po tayo upang sila ay liwanagan sa pagitan ni Kristo, sa pagitan ng mabuting balita. Na sila po ay maakay, mapabalik sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ayaw ng Diyos na may isa man lang na mapahamak. 1 Timothy 2:4 na siya may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Sa atin, siguro, gusto ko lang maligtas, Lord, ito ang barkada ko. Pero yan, mga masama, ayaw kong maligtas yan. Mabuti lang hindi ang Diyos gaya sa atin. Namimili tayo eh. Tulungan mo ako. Nalulunod po ako. Tutulungan na sana. Sabi niya isa, ako, tulungan mo ako. Sabi niya, ay matanda na yan. Oh, okay lang yun, mamatay. Ito muna kayo maganda. Minsan, ang tao sa pagligtas ay pinipili. Tinulungan niya yung maganda, yung matanda. Sabi niya, matanda naman yan. Malapit sa kamatay. Ito muna unahin ko. Minsan tayo namimili. Naalala ko pa nung kami ni Pastor Jipril, ang ganda talaga ng babae. Sabi ni Pastor Jipril, ako ang mangaral. Tingin ko, paunahan lang tayo. Sabi naman ni Pastor Jipril, remember, sinong mas gwapo sa atin? Tapos sabi ko, sa tingin mo kaya? Kasi para sa akin, gwapo din ako. Kaya ay, pasabihin natin yung kasama natin. Pero, ako talagang nakauna. Kuha pa si Pastor Jeffrey sa kanyang Bible. Ako tumakbo na kasi memorize ko na yung versikulo. Nangaral. Kuminsan ang tao, mayroon tayong pinipili. Orang pag maganda, yung gusto natin. Ayan, mga masamang tao yan, hindi natin. Mas lalo ng pangaralan natin kasi masama. Ayaw din naman lahat ay makasalanan. Kaya we need salvation. Kaya we need to evangelize. Keep on sharing the gospel. Patuloy po tayo. Sabi ko nga sa kanila, ano ba ang mga dahilan? Bakit hindi tayo nangangaral ng salita ng Panginoon? Sabi nila, Pastor, nahihiya. Sabi doon sa mga nahihiya kasi Pastor, yung iba naman,
yung takot sila mangaral. At sabi na din ng iba, Pastor, wala kasi nagtuturo sa amin ng how to evangelize. Mabuti na open mo yung topic na yan. Managod ka, Pastor, sa Panginoon pag di mo turuan. Pag-evangelize. Kaya, yun po. Marami pong may excuses bakit tayo hindi nangangaral ng salita ng Diyos. Pero salamat po, kapatiran natin dito, narinig ko na patuloy pong nangangaral ang ating mga kapatiran po dito. Kahit babae, pwede kang manalangin, ayaw mag-share. Pero huwag lang sa kapwa, sa lalaki. Kasi naalala ko pa noong nag-evangelize ako, isang dalaga, tama ba yung Tagalog dalaga? Pumasok din ako. Nagalit yung, bakit dalawa lang kayo dito? Ako yung naisip ko. Kaya pag mag-evangelize na ako, pag babae, hindi na ako kapasok. Nasa bahay pa naman. Kaya sabi ko, ayaw ko na mag-evangelize pag ako lang mag-isa. Pero kung lalaki, okay lang yung babae. Mahirap yun. Baka naman tayo ng kaso ng order. Order! Ano yun? Adultery. Ikaw nga, ano ka na ano. Kaya mga kapatid, keep on evangelizing. Sabi ko, Lord, gusto ko hanggang makaabot ako ng Isabela, every bus na masakyan ko, mag-evangelize talaga ako. Kahit kung sa ibang bagay, manipis yung mukha ko, gusto kong pakapalin sa pangaral. Wala hiya. Okay lang, sabihin tayo wala hiya, basta sa pangaral. Sabihin tayo makapal ang mukha, okay lang yan, basta sa pangaral. Pakapalan natin na huwag tayong mahiya po. Hindi naman ako nagbigay ng sobre. Kung gawin ko, kaya naman din po. Diba? Kasi karamihan nag-preach sa bus, yung nabibigay po sila ng sobre. Mayroon nga sabi, nag-preach din siya. Tulong lang po sa church namin. Tinanggap ko rin po. Sabi niya, sir, kung mayroon kang pre-request, isulat yan. Sige, salamat. Mayroon kang pulpin dyan. Sabi niya, mayroon. Sabi ko rin, sana naman pag mangaral kayo sa sunod, huwag kayong magdala ng sobre. Kasi tuloy yung tao, hindi na makikinig, magpakunwaring tulog. Kasi abuluyan naman sa loob ng bus. Nagalit sa akin, dinanyan na ako sa mata. Hindi ko lang tinitigan. Kasi my verse ay, sa 2 Corinthians 11, I preach without payment. Lang na pag nasa bus, ginawahan ng buhay po ng iba, yung pangaral. Kaya mga kapatid, we must be sincere in evangelizing people. Maging sincere po tayo, maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, sa pangangaral, sapagkat ang tao, pag di natin mapangaralan, sila po ay mapunta sa impyerno, araw, gabi, maghihirap. Doon na po sila tira, magpawalang hanggan. Kaya ano pong ginagawa natin mga Christian? We need to evangelize, we need to preach the gospel. Kasi mapapahamak po ang mga tao doon sa impyerno. Wala na pong purgatorio na may pag-asa pa daw ang mga namatay. Wala na pong pag-asa. Kaya nga yung sa Lucas chapter 16, nandoon na, naparusahan na. It is appointed man once to die and after that judgment. Paghukom na po, hindi na po pagbibigay pag-asa. Kaya mga kapatid, ito po yung mga bagay na pwedeng gawin natin habang hinintay natin ang pagbalik ng ating Diyos Kristo. Number 1, yung patuloy tayong manalangin. Pangalawa, maglilingkod po tayo sa Panginoon hanggang kamatayan. And 3, we need to evangelize. Patuloy po tayong mangaral habang may buhay po tayo. Lord, salamat po sa umagang ito na dapat mayroon po kami gagawin, Panginoon. Hindi po, mayroon ka pong tungkulin, iniatan sa aming Panginoon habang hinintay namin ang iyong pagbalik, Panginoon. We need to examine ourselves kung ito pa ay nagagawa ba namin o hindi pa. Kung hindi pa po, we need to start, Panginoon. Gawin po namin ang mga bagay na ito at marami pang ito. Ito sa mga dalangin sa mga Jesus. Maraming salamat po.